Guys, mag-utan ta guys, oh. Alugbati. Oh. Dahil kinagutan ko. Sa pader. Kano ti ka sa akong subaka na to kanakon baka nang isda nga nagko ba. Wala. Imo nga trabaho. Tara sa TV. Na guys, marin ako papa guys, kay mukhaon sa utang. Kuha lagod, alugbati, okra, o malunggay, o guys, kamote. Mora. Tara sa TV oh. Ablihin ni kalimut. Dah guys, kasiksuwa na ko guys kay street gi ko kaon ko ano guys inasal nga street gi ko ya to rin na street ko kaon nya manok ni inasal po sus muna bla Parte ninyo. dili katong dito sa kuan ba gipalit ni Junil ba lain ako kuan si wala kita ko sabaw Di ba? dili ko katong pag gahapon siguro to. Oo. Balik Janero. Ha? Baboy. Street ni ba di ko kana may street o kaon inasal kay itong ipalit niya ba? Oo. Magluya ko. Maluyam na yung sikaw ka rin. Unsa man ko anak si Sara gid Sana lagi na lagi. ila mo Sabihin po ninyo ha, itong si Kilay, yung merong flying fish dito sa mukha, di ba yung kinuwento ko nung sa araw sa inyo, ha? Kung ako meron akong dragon dito, tsaka isang leon dito, siya nagpatato siya dito, ito kanyang Kilay, flying fish daw yun. Di ba? Ngayon, binalaan niya o winarningan po niya ang kanyang mga kasama sa Senado na huwag munang magsalita sa kaso ni Madam Lisa na sinampa ng mga makabayad na kung saan mga kareaksyon para yatang sigurado na dito si Kilay na aakyat na po, aakyat na nga sa Senado yung kaso ni Madam Inday Sara parang expected na niya. Kaya ngayon, tignan natin yung expectation mo. Tapos pakinggan po natin ang inanakit ng ating kaibigan na si Tunying. Kaibigan ba natin to? Sige, sabihin natin kaibigan na si Tunying. Meron po siya ngayon dinaramdam. Tapos sasagutin po ni Dr. De La Rosa yung tanong na kung saan ay kung okay na kay Madam Inday Sara yung impeachment. Siyempre hindi, di ba? Hindi okay yung impeachment. Pero kung gusto nila yung impeachment, edi okay. Malunggay guys. Isaan po natin kay Tunying, no? Yung ano ba ginanakit mo, sir? Paki-explain nga dito sa channel natin. Ano ginanakit mo? Ha? Ano ginanakit mo sa buhay mo? Bakit ka naggangangawa na naman? Ha? Sige nga. O, explain mo ha.
Gusto ko lang palang ulitin yung kasi ito natatawa ako dun sa mga BBM vloggers eh. Kuya, bakit nagtatawa ka sa mga BBM vloggers? Hindi tama yan, ha? Tuwing ha? Ba't natatawa sa mga BBM vloggers? Magagalit si BBM sa inyan. Magagalit si Palaka. Ano? Oo, magagalit. Bahala ka ha, magagalit si Palaka sa'yo. Nung in-confirm ng Pangulong Bongbong Marcos that he really sent messages to the leaders of the House na ayaw niya ng impeachment laban kay BP Sara. O bakit nagkaroon ng impeachment? Bakit nagkaroon ng impeachment? Wala mo siyang saysay? Isa pa siyang inutol na presidente, di ba? Tanong lang yan. Bakit hindi siya pinapakinggan? Bakit nagkaroon ng impeachment? Si Tatay Dito, pag sinabi niyang hindi pwede, di ba? Bakit yung presidente mo nakapag-impeach yung mga makabayad black? Takot ba siya sa mga NPA? Tanong lang yan, takot ba siya? Takot ba siya sa mga pag-aalsa ng mga NPA, yung mga welga-welga, rally-rally, takot? Di ba tinawag nila akong yung mga BBM vloggers na ako daw ay fake news. Wala naman nagsabing fake news ka eh. Ang sinabi namin, nagpapagamit ka, nagpapauto. Bagay, kumusta yung kasunduan? Peddler, fake news king, etc. Eh nung kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na totoo ang akin pong impormasyong nakuha, na totoo na siya ay tutol sa impeachment. O ano, nag-sorry man lang ba itong mga pro-BBM vlogger sa atin? Bakit kailangan mag-sorry sa'yo? Bakit kailangan mag-sorry sa'yo? Ibig sabihin, pag mayroong nag-bash sa akin eh, magsusorry sila sa akin, dapat yun? Kasi nga magkakasama kayo, BBM vloggers kayo, di ba? So magkakasama kayo. So pag nagsalita ng oo, usapan nyo na yun, wala labas na kami. Pero nagtataka lang ako, mga ka-reaction. Talagang yung informasyon dadaan sa isang vlogger na katulad dito, hindi no? Dati maraming naniniwala dito eh. Ewan ko ngayon kung may mga BBM vloggers maniniwala dito. Nagulantang ko, na ano siya, na surprise attack siya sa sa pamunuan ng INC. Na siyempre maraming mga bagay-bagay hindi natin pwedeng sabihin dito sa sa vlog. Maraming mga bagay-bagay na hindi natin pwedeng ibulak dito sa vlog. Saan naniniwala pa kayo na ang INC, yung sinabi ni Idol doon sa ganang mamamayan eh, ang kanilang pagrarally dahil sa pagsang-ayon di umano nila sa kagustuhan na na ayaw magpa-impeach ni Bongbong Marcos. Yun ang salitang ginamit. Kasi yun ang salitang nilagay doon sa bibig nila. Sino naglagay? Si Bongbong Marcos. Kaya ngayon, yun ang tangan-tangan nilang salita. Pero maniwala kayo sa hindi, ako sigurado, kung talagang naniniwala ang pamunuan ng INC na talagang si Bongbong Marcos ay seryoso doon sa sinabi niya ayaw niya ng impeachment. Bakit nag-impeachment? Diba? Maglokohan pa tayo dito, Tunying. May nag-sorry ba sa akin dyan? Hindi ba nila sinabi ako, tama pala si Kato niyo, vindicated si Kato niyo. O tingnan mo, binabanata niya yung mga BBM vloggers ngayon. Anong gusto niya? Pasinin natin? Pagkatapos niya magsalita patungkol yung sinabi ni Madam Inday Sara, panoorin niyo yun, yung vlog niyo yun. Nung sinabi ni Madam Inday Sara,
Papatayin ko kayo pag may nangyari sa akin. Oh. Kala mo naman si Tuning, ngayon lang niya nakilala yung mga Duterte. Ganyan naman talagang bibig ng mga Duterte eh. Ngayon lang. First time mo, first time. Ngayon, pinapanatan yung mga BBM vloggers. Ito, medyo ano natin, pakinggan natin, tapos tatawa na lang tayo. Wala. Walang nag-sorry sa inyo. Bakit? Nahihiya kayong mag-sorry. Sapagkat totoo yung ating sinabi. Saan kayo nagsuot? Saan kayo nagsuot? Mga vloggers, saan kayo nagsuot? Ang ginawa ninyo, dahil sa hiyang-hiya kayo na kung ano-ano sinabi niyo laban sa akin, ang ginawa ninyo, sinasabi niyo ngayon ay, bakit na inilabas yung private communication? Hindi na, tama na. Mahaba pa itong video na ito, ayoko na. Patayin na natin. Tirahin mo na yung mga BBM vloggers para ka sa buhay mo. Gusto siguro niya na naman manligaw sa mga katulad natin, mga DDS vloggers. Mga DDS viewers. Maglupasay ka dyan sa mga BBM vloggers mo. Kayo mag-usap-usap. Di ba? Obvious na obvious si Tunying eh. Binabanatan niya kayo mga Guys, BBM gutom. vloggers.